Yung isang patay, ewan ko kung paano pa nakakatulog ng mahimbing yung may-ari nito. 100 days na nasa kanila. 76,000 ang sinisingil. Nakakuha na ng GL. Binigay na yung 50,000 galing sa Office of the President. May 26 mil pang kulang. Mahirap lang yung pamilya. Malalim ang istorya nito, Mocha. Pagpasensyaan nyo na ako, mga batang Maynila, kasi gusto ko maging takdang aral sa atin to na huwag tayong pupunta sa mga fly-by-night na pulinarya. Hindi binigay yung patay. Kulay itim na. Kahoy na nga. Tapos wala na yung itsura ng mukha. Yung naagnas na. Nag-iiyak yung pamilya. So binawi natin. Kinuha natin. Sabi ko, dandan, bigyan nyo ng disenteng mabuburulan, hanapin ng mga pamilya, ng mga labi, kung kinakailangan ilibing, atin ng lahat at pati paglilibing, libre na. May nag-claim na isa, yun yung 76,000. Alam mo, maawa ka talaga. Siguro, tayo, ako katoliko ako, ikaw katoliko ka ba? Christian. Christian ka. Yung alam mo yung binababoy mo yung bangkay, ano yan masama yan. May gaba sa amin, sa mga wari-waray. Tawag yan, may gaba yan. Patay na, pinaghanap buhay pa. Kasi naman ang puso natin. Ipinanghingi na nga yung 50 mil. Wala pa serbisyo, wala pa nga kabaong. Dito, nagpunta yung pamilya. Tinanong ko yung pamilya, ano pong gusto ninyo? Bigyan ko ba ng disenteng burol? O recremate, sabi ng pamilya. Na-cremate na yung labi. That's one. Ngayon, meron ako isa, after this, may kakausapin ako. May nag-claim na naman ng isa. 180,000. Ngayon, mga batang Maynila, mga lolo't lola ko, maaaring nagtataka kayo, bakit itong puninaryang ito, 70,000, 80,000, ito namang kakausapin ko after the broadcast, 180,000. Siguro, ewan ko kung nagtatanong yung ating mga viewers, no? Bakit ganun kamahal? Fly by night, walang permit, walang lisensya, walang karapatan mag-operate as puninarya. May main office pala yan sa Quezon City. Front ito. Pero dito, fly by night. Siguro dahil walang gobyerno nung araw, kaya nakakapag-operate sila kahit walang permit. Alright mga kababayan, magandang umaga po sa inyo at welcome back dito sa ating YouTube channel at pasintabi na po ulit sa mga kumakain sa mga oras na to at makakapanood ng ating reaction video dito po sa naging live broadcast ni Mayor Isko kamakailan. So ito po yung tungkol dun sa punerarya pong walang permit na agaran pong pinasara po ni Mayor Isko, no? At talagang windang itong ibinalita sa atin ni Mayor Isko at unti-unti pong nalalaman natin yung mga katotohanan sa likod nitong misteryosong puneraryang ito. Biruin nyo mga kababayan, inabot na ng 100 days yung bangkay dyan sa puneraryang yan nang wala man lang freezer, walang proper sanitation. So kaya sabi ni Mayor Isko, may mga reklamo na nga daw yung mga ilang tao dito na talagang mabaho na po yung kanilang naaamoy. And take note mga kababayan, ito palang punerarya na to ay karugtong nito yung mismong apartment na tinitirahan po ng ilan nating mga kababayan dyan. Kaya naman na-rescue po itong mga bata ng ating social welfare dyan po sa lungsod ng Maynila. At talagang para sa akin hindi talaga ligtas, hindi safe yung ganitong environment, lalo na nakakahalubilo siya sa komunidad, no? At take note, meron pang mga tenant yung puneraryang ito kung saan walang proper sanitation, no? At nakabalagbag lang yung mga bangkay diyan sa punerarya na yun. Nakita nyo naman yung mga nakabalot ng telang puti. So yan po yung mga bangkay na pinagpatong-patong. So parang hindi na nila nirespeto yung yung patay, na alam naman natin na kahit patay dapat binibigyan man lang natin ng honor yan. Parang nirerespeto pa rin natin yan, no? Dahil tao pa rin naman yan mga kababayan at buhay na nawala. So ilan sa mga kaanak nga mga kababayan ay nagtungo na po dito kay Mayor Isko para humingi nga po ng tulong, dahil itong ating pamahalaang lungsod ng Maynila ay nag-offer po ng libreng serbisyo para po dito sa mga kamag-anak po na naulila
At ang pinakamasakit kasi dito mga kababayan, patay na nga ay pinagkakakitaan pa nitong puneraryang walang permit. So hindi ko lang lubos maisip na naaatim or kayang sikmurain ito ng mga may-ari ng puneraryang ito na ganito yung kanilang sistema no sa pamamalakad ng kanilang negosyo. So wala namang masama sa pagnenegosyo ng punerarya, pero syempre dapat pa rin nating isaalang-alang yung kapakanan ng ating mga kliyente, lalo na yung mga komunidad na napapalibutan natin, no, dahil hindi biro ang pagnenegosyo nito, no. Kasi una na lang dito mga kababayan is yung sa health, sanitation. Dahil hindi naman pare-parehas ang naging cause ng kamatayan ng isang tao. Maaaring yung mga namatay dito ay may mga nakakahawang sakit na hindi dapat ihalo, no. Yung iba siguro puwedeng makahawa at contaminated itong mga katawan nito, kaya mahirap lalo na may mga bata dito sa area na 'to. And also high risk din po yung mga staff na nagtatrabaho diyan kasi talagang nakabalagbag lang, 'no. Makikita nyo dito na wala talagang kaayusan, wala man lang freezer. At imagine yung sinabi ni Mayor Isko, hindi lang dito na ipakita kasi sa live niya, yung pagkaka-describe ni Mayor dun sa bangkay na natagpuan nila doon sa mismong punerarya, na halos ano na daw, mabura na yung mukha, 'no. Siyempre 100 days ba naman mga kababayan, kahit naman na sino, 'no, at mai-imagine mo na parang halos ano na yun, 3 months, 'di ba, na nakabalagbag lang doon. Imagine ninyo may mga langaw, may mga ipis, may mga daga, kung ano-ano pang insekto, 'di ba? Imagine niyo yun mga kababayan, na may gano'ng mga bangkay na nakalagak lang doon at pinagpatong-patong na parang akala mo ginawang hotdog. Yun nga yung term ni Mayor Isko, na parang ginawang longganisa na pinagpatong-patong kasi halos ano pinile up lang nila, parang tinatambak lang nila doon. So ayun yung isa sa mga nakakawindang na karanasan na na-experience ng ating mga kababayan, na may mga kaanak na nabiktima nitong punerarya na 'to. And take note, talagang pang-ano, pang-mayaman pa yung singilan ng ano, ng puneraryang ito, despite na wala po silang permit, wala silang ah, papeles na sila po ay katunayan na pwede pong magnegosyo dito sa lungsod ng Maynila at humawak ng ganitong klaseng ano, 'no, negosyo dito sa lungsod ng Maynila. Grabe, napakalaki at hindi biro yung halaga nung pinipresyo nila para mailabas o makuha yung kanilang mga kaanak na namatay at dito nila dinala. So dito nga sinabi nga ni Mayor Isko, yung isa nga daw pong na iligtas nila dito ay may ano po, may guarantee letter na, yung GL na tinatawag niya, na tinatawag na parang kabayaran. Kumbaga yung parang sulat kasi yon na galing sa Office of the President, na ibibigay mo doon, ipe-present mo na katunayan na yung pera, or hindi man kabuuan, for example ito 50,000. So yung balanse niya na lang na 26, so total kasi niyan 76. So yung 26,000 hindi kayang bayaran yan mga kababayan, dahil nga mahirap din yung kapamilya nung naulila. So ang nakakapagtaka lang mga kababayan ay paano hinayaan ng nakaraang administrasyon ang kalakarang ganito, no? Hindi ba nakarating sa kanyang tanggapan yung ganitong mga pangyayari dito sa ating syudad? Kasi mapapansin nyo yung establishment ay hindi lang bago, parang matagal na din yan. Medyo luma na din po yung lugar. So parang talagang ano na, ano na parang matagal na siyang nag-e-exist. So hindi naman ito bago para sa atin, no, na merong mga ganitong balita. Kasi noon napapabalita din naman may mga punerarya talaga na walang permit. Pero hindi ganito yung nalaman natin, no, na pinagpatong-patong talaga yung mga bangkay at parang nilagay lang sa isang bodega. So ayun yung nakakawindang dito sa ating napanood. Overall mga kababayan, yung personal opinion ko dito, talagang dapat ipasarado itong puneraryang ito na walang permit, dahil hindi po talaga ito maganda para sa ating komunidad, lalo na po sa mga kababayan nating nakatira sa area na yan, dahil wala po silang proper sanitation,
hindi nila iniisip yung kahalagahan ng kalusugan ng na kanilang kapwa and also sa kanilang mga empleyado no na talagang may personal touch dito sa mga bangkay na to. Kasi again, hindi po pare-parehas ang cost ng pagkamatay ng mga bangkay diyan. Maaaring yung iba diyan ay namatay sa malubhang sakit at nakakahawa. So talagang dapat bigyan ng maayos na sanitasyon itong lugar na to at hindi lang basta pinag-pile up dyan, pinagpatong-patong dyan at hinalo-halo dun sa iba pang mga bangkay. At syempre, di ba, yung respeto na lang natin dun sa mga kababayan nating yumao na kailangan kahit na sila ay namayapa na ay magbigay pugay pa rin tayo at magbigay ng respeto sa kanilang mga huling sandali dito sa lupa bago man na sila mailibing. So again mga kababayan, mag-ingat po kayo dito sa mga fly-by-night na mga ganitong punerarya at isipin nyo na lang na hindi kayo makakatipid dyan at baka lalo pa kayong mapasama. Isipin na lang natin na ibigay na lang natin yung magandang regalo natin do sa ating mga namayapa, no? Kahit na siguro mahirap tayo, gawa natin ng paraan, no, para mabigyan ng maayos at disenteng libing yung ating mga mahal sa buhay. So yan na lang kasi yung huli nating maibibigay sa kanila bago talaga sila tuloy ang lumisan dito sa mundong ibabaw. So muli maraming salamat po mga kababayan at God bless po sa inyo.